Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bong kung bakit hindi raw siya isang ordinaryong meme coin lamang. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin po magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay dog theme meme coin and social media darling Bong is up well over 400% in the last 2 weeks. So what's driving its current growth and how is Bong different to other dog-based meme coins? Kaya yan, nitong last 2 weeks lamang, dalawang nakarang linggo ay umangat po siya ng 400%. At ayan, ano nga ba talaga ang kakaiba rito kay Bong kumpara sa ibang mga meme tokens? Ayan, what's driving the Bong price? Ano nga bang nagtutulak para umangat ang presyo ni Bong? Bong's recent momentum began a couple of months ago with the introduction of single-sided staking Bong pools. This feature allowed Bong holders to earn a yield on Bong without having to deposit a second asset that Bong will trade against. Kaya yan po, dyan po nag-umpisa. Si Bong, isa po siyang single-sided na staking pool. Yung wala po siyang kapares. Yan, nag-iisa lamang po, yung Bong lamang po na token yung ilalagay natin. Hindi po tulad ng mga ibang mga staking na may kapares po. Tulad po ng Bong USDT, yan, Bong BTC, yan po yung mga common, yung karaniwan. Pero yung single-sided ay isa lamang po yung kailangan. Si Bong, yan. Dito po siya nag-umpisa. Yan, staking. Kaya passive income po yan. In the last fortnight, users' transactions, fees, and the number of Bong transactions have surged. Other factors in Bong's price momentum have been the recent announcement on December 14th that blue chip publicly listed exchange Coinbase would be listing the token. Kaya yan na nga. Nalista po si Bong at saka si Bong dito kay Coinbase at kay Binance, kaya isa na rin po itong nagdulot ng kanyang driving force para mas lalo pang or magpatuloy ito sa pag-angat sa presyo. Other meme coins that have a longer history and similar large market caps like Pepe have been ignored by Coinbase. But with Bong, the Coinbase effect is clearly evident. Kaya yan, pagdating po kay Pepe, katulad daw ng yung mga ibang mga meme coins ay dinedma lamang po ni Coinbase. Pero pagdating dito kay Bong ay ayan po, mukhang nagustuhan niya si Bong at nalista po ito kagad sa kanyang dito sa platform ni Coinbase. The listing has boosted the mainstream legitimacy of the Bong token and introduced it to Coinbase large user base. In addition, Bong perpetual swap derivatives can be traded on the popular trading platform BitMEX with up to 10 times leverage. Bong mania is also benefiting the wider Solana ecosystem. Bong has boosted the sales of Solana Saga crypto phone. New owners of the phone have been able to claim airdrops of Bong. Saga holders can claim up to 30 million Bong at current market rates. This is $695. This is more than the price of Saga phone, which is $599. That makes it one of the most unique arbitrage opportunities in the crypto today. Ayan, ito naman yung pagdating naman sa kanilang inilabas na Saga crypto phone. Yan, inilabas po ito ng Solana. Na kung pagbibili ka po ng kanilang Saga crypto phone na ito ay meron ka pong matatanggap na airdrop na pwede pong umabot ng 30 million na Bong. Kaya ayan, yung mga iba po na mga bumili rito ay napabili lamang po talaga sila ng Saga crypto phone dahil yung talagang tunay na habol nila rito ay yung 30 million na Bong giveaway nila dito. Ayan. What is Bong? Like Pepe and Dodge, Bong is a meme coin inspired by internet memes, jokes, and satire. Meme coins are not designed with a specific use case in mind, but rather as a way to express humor, creativity, and social commentary through cryptocurrency. While Bong is similar to Dodge and Shib, and that it features a cute dog as its mascot,
As its mascot and logo, it differs from them in several ways. Kaya yan. Yan po ang meme coin. Isa lamang pong kapag meme coin ay wala po talagang specific use case ang mga ito. Wala po talagang gamit ang mga meme coin. Yan, mga collectibles lamang po talaga ang mga ito. Yan. Pero para mas lalong ito ay tumagal or parang magkaroon ng solid na foundation ay dinidevelop po ng mga developers at gumagawa po sila ng mga utilities ng mga ito para talagang maging well established at magkaroon ng matibay na pundasyon katulad na lamang ng katulad na lamang kay Shiba Inu. Kaya ayan, pero pagdating po dito kay Bonk ay ayan, pare-pareho po silang mga dog team na meme coin, pero meron pong pagkakaiba itong si Bonk. Ayan, si Bonk is built on Solana, referred to as the Ethereum killer when it launched. Solana is fast, scalable, and low-cost blockchain platform that supports smart contracts and decentralized applications with over 400 dApps currently running on its network. Kaya yan po si Bonk. Siya po ay na-build dito kay Solana. Kaya Solana, siya po ang meme coin ng Solana ecosystem. Bonk was launched with a massive airdrop on December 25, 2022 as a Christmas gift to the Solana community. 50% of the total supply of 100 trillion coins was distributed to Solana users who contributed to the development and growth of the network in some way. This included artists, creators, developers, NFT collectors, and active community members. The airdrop was done randomly and anonymously without any pre-announcement or marketing. Kaya dyan po nag-umpisa yung massive airdrop, unang massive airdrop ng Bone token dito sa community ng Solana. Yan, nangyari po yan noong December 25, 2022. Yan, parang pa-Christmas na rin po siguro pa-Christmas nila po ito sa kanilang buong Solana community. Kaya ayan, binigay po nila ito randomly at saka anonymously. Kaya ayan, swerte po ng mga nabigyan. Bonk's integration with the Solana ecosystem. Bonk's white paper outlined its ambition to become the community coin of Solana, used across numerous decentralized applications. The project aims to challenge the dominance of predatory VC tokens by empowering the wider Solana community. This is evident in its approach to airdropping 50% of its total supply. Kaya yan, ganyan po katindi ang Bonk. Yung biruin mo naman, 50% ay pinamigay po nila yan bilang airdrop. Kaya yan, ang tindi po niyan. And the 1-year correlation between Sol and Bonk currently sits at 0.76. The coin is accepted as a payment option for NFTs on several platforms such as OpenBook and Orca. It is also used as an incentive for staking NFTs and platforms like Sol Farm and Bonk Stake. Moreover, Bonk is listed on several popular crypto exchanges that support Solana-based tokens such as Coinbase, Binance, and Serum. Kaya yan po, sa ngayon ay si Bonk ay ginagamit po siya bilang isang payment option para sa mga NFTs. Kaya yan, tulad po ng mga platform na sina OpenBook at saka si Orca. Ayan, ginagamit na rin po ito bilang incentive sa staking ng NFTs sa mga platform na tulad ng Sol Farm at saka Bonk Stake. Kaya yan, listed na po ang Bonk sa hindi lamang po kay Coinbase. Ayan, listed na rin po siya kay Binance at saka kay Serum. Yan, ito yung tokenomics ni Bonk. Market position as of mid-December 2023, Bonk was the third largest meme coin by market cap, following Doge and Shiba Inu, and 43rd largest crypto overall. Kaya yan po. Ito po yung kanyang matinding achievement sa ngayon, nakamit po niya ngayon. Ayan. Marami po siyang hinigitan na mga ibang mga meme coins. Biruin mo naman, siya na ang naging third na largest meme coin by market cap. Ayan, impressive growth. Bonk has seen an extraordinary increase of over 10,000% in 2023. Kaya ayan, ganyan po katindi yung kanyang gain, 10,000%.
sa taong 2023. Supply details. The coin has a maximum supply of 100 trillion with 60 trillion in circulation as of mid-December 2023. Kaya yan, ito po yung kanyang maximum supply. Nasa 100 trillion, pero ngayon ay meron na lamang pong 60 trillion. Yan, sa kanyang sirkulasyon. Ngayon ay ano nga ba ang kakaiba dito kay Bonk? Bonk has several features that make it stand out from other meme coins. One of them is its community-driven nature. Yan po yung isang kakaiba rito kay Bonk. Meron daw po siyang community-driven nature. The team behind Bonk does not have any control over the coin supply or direction. Kaya yan, ang mga team developers po ng Bonk ay hindi po nila kontrolado ang supply ni Bonk at ang kanyang direction. Sa madaling salita ay isa po itong decentralized. Instead, they have delegated 15% of the total supply to a decentralized autonomous organization or DAO called Bonk DAO. Yan na lamang po yung kanilang ginawa. Linagay po nila yung 15% ng total supply ng Bonk sa isang decentralized autonomous organization or DAO na tinatawag po nilang Bonk DAO. The Bonk DAO is responsible for making decisions regarding the future development and governance of Bonk. Kaya yan, ito raw yung Bonk DAO na ito ang siyang nagsisilbi sa mga desisyon para sa mga developments at saka governance ng Bonk. Anyone who holds Bonk tokens can participate in the Bonk DAO by voting on proposals or submitting their own ideas. Kaya yan, kahit sino na may hold ng Bonk tokens ay pwede pong makipag-participate dito sa Bonk DAO. Pwede po silang mag-submit ng kanilang mga ideas or proposals ng mga projects at pagbobotohan po yan ng community. Ayan, gamit syempre ang Bonk token ulit. Ayan, how and where to buy Bonk. Ayan, saan nga ba makakabili? Ayan, makakabili na po tayo sa mga centralized exchanges tulad ni Coinbase at saka kay Binance. Pwede na rin po kay KuCoin. Sa mga decentralized exchanges naman ay kay Raydium, Orca at saka kay BonkSwap. Yan, yung mga Ethereum users ay pwede rin po silang magkaroon ng exposure dito kay Bonk sa pamamagitan po ng mga wrap Bonk tokens. Yan, yung mga wrap versions po yan. Kaya yan po yan po si Bonk token. Ngayon. At yan yung mga bagay kung bakit nasabi po natin na hindi lamang po siya isang ordinaryong meme coin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.